Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, ihahandog namin ang kwento ni Miguel at ang kanyang nakakatakot na karanasan sa kanilang townhouse. Pagbalik niya mula sa bakasyon, napansin niyang may mga kakaibang pangyayari sa bahay na tila may nagmamasid sa kanya. Habang sinusubukan niyang intindihin ang mga nangyayari, nakita niya ang isang anino na figura na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Samahan niyo kami at alamin kung paano hinarap ni Miguel ang mga kababalaghan sa kanyang sariling tahanan. Mainit at maalinsangan ang panahon sa Quezon City nang bumalik si Miguel mula sa kanyang bakasyon sa Siargao. Pagdating niya sa kanilang townhouse, napansin niyang tahimik at tila walang tao sa loob. Binuksan ni Miguel ang pinto at pumasok sa bahay. Napansin niyang may ilang gamit na hindi nakaayos, na karaniwang ginagawa ni Carla at Jomar bago sila umalis. Saan kaya sila Carla at Jomar? Tanong ni Miguel sa sarili habang naglalakad papunta sa kusina. Nakita niyang may mga bakas ng paa sa sahig na tila nagmamadali. Napansin din ni Miguel na may ilang gamit na tila nahulog sa sahig, parang may nagmamadaling nag-empake. Sa mesa, may iniwang sulat sina Carla at Jomar. Nakasaad dito na bigla silang umalis upang bisitahin ang kanilang mga magulang sa probinsya. Nagtataka si Miguel sa kakaibang kilos ng kanyang mga kasama sa bahay. Bakit parang nagmamadali sila? Bulong niya sa sarili. Dumidilim na ang paligid at nagpasya si Miguel na maglaro ng video game upang magpalipas ng oras. Umupo siya sa sala at binuksan ang kanyang Xbox. Habang naglalaro, biglang napansin ni Miguel ang isang distorted na mukha na sumasalamin sa microwave. Natigilan siya at kinilabutan. Pagod lang siguro ako, bulong ni Miguel sa sarili, pilit na iniwaksi ang nakita. Unti-unti siyang lumapit sa microwave upang tingnan ito ng mas malapitan. Wala siyang nakita kundi ang kanyang sariling refleksyon. Biglang napansin ni Miguel na hindi pala nakasaksak ang Xbox na kanyang ginagamit. Lalong lumalim ang kanyang kaba at nagdesisyon siyang magpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan gamit ang palusot na kailangan niyang tapusin ang isang papel para sa summer course. Ngunit sa kanyang pagbabalik, mas lalo pang tumindi ang mga kakaibang pangyayari. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa townhouse at nagpatuloy sa paggawa ng kanyang papel sa dining area. Tahimik ang paligid, ngunit nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Habang abala sa pagsusulat, biglang naramdaman ni Miguel na bumaba ang temperatura ng bahay. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Sinubukan niyang isara ang mga bintana, ngunit lahat ay nakasara na. Hindi niya maintindihan kung saan galing ang malamig na hangin. Bakit parang ang lamig dito? Tanong ni Miguel sa sarili habang hinahaplos ang kanyang mga braso upang magbigay init. Nagdesisyon siyang pumunta sa laundry room upang tingnan kung may bukas na bintana. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang nakakatakot na anino na figura na nakatayo sa isang sulok. Napaatras siya sa takot. Tumakbo si Miguel pabalik sa sala, nanginginig sa takot. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa bahay at kailangang gumawa ng paraan upang makaligtas. Ngunit paano siya makakatakas kung tila nagtatago ang anino sa bawat sulok ng bahay? Madilim na ang paligid at hindi makalabas ng bahay si Miguel dahil tila may kung anong puwersa ang nagbabara sa mga pinto. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Jomar upang maghanap ng sagot. Sa loob ng kwarto ni Jomar, natagpuan ni Miguel ang isang lumang laptop na nakabukas. Binasa niya ang blog ni Jomar na nagdedetalye ng mga katulad na karanasan at binabanggit ang anino na figura. Hindi ako nag-iisa, may nakaranas din nito, bulong ni Miguel habang patuloy na binabasa ang blog ni Jomar. Habang binabasa ang blog, naramdaman ni Miguel ang presensya ng anino na figura na papalapit sa kanya. Kumuha siya ng laptop ni Jomar at binasag ang bintana upang makalabas.
Habang tumatalon, narinig niya ang isang malalim na boses na bumubulong, "Hindi ka makakatakas." "Kailangan kong makalabas dito," sigaw ni Miguel habang tumatalon palabas ng bintana. Nasugatan siya ng mga basag na salamin ngunit nagpatuloy siya sa pagtakbo palayo sa bahay. Habang tumatakbo, napansin niyang tila may mga anino na sumusunod sa kanya. Lumalabas mula sa mga madilim na sulok ng kalsada. Nawalan ng malay si Miguel matapos ang kanyang pagtakas. Nagising siya kinabukasan na walang sugat at ang bintana ay buo pa rin. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari iyon, ngunit ang mga gasgas sa dingding ay nananatiling ebidensya ng kanyang karanasan. Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon? Nagising si Miguel na tila walang nangyari. Nakahiga siya sa kanyang kama at ang mga sugat niya mula sa basag na bintana ay parang nawala na. Bumangon siya at tiningnan ang paligid ng kwarto. Ang bintana na binasag niya kagabi ay buo pa rin, parang walang bakas ng pagkabasag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Agad siyang pumunta sa sala kung saan naroon sina Carla at Jomar. "Anong nangyari kagabi? May nakita akong anino sa bahay." Sabi ni Miguel, ang boses niya ay puno ng kaba at pag-aalala. Nakatingin siya kina Carla at Jomar na tila walang alam sa mga nangyari. "Wala kaming maalala, Miguel. Baka nananaginip ka lang," sagot ni Carla habang tinitingnan ang paligid ng bahay. May halong pag-aalinlangan ang kanyang boses. Parang hindi siya sigurado kung seryoso si Miguel o nagbibiro lang. "Pero tingnan niyo ang mga gasgas sa dingding. Hindi ito normal," kiit ni Miguel habang itinuturo ang mga gasgas na tila gawa ng matatalas na kuko. Ang mga gasgas ay malalim at halatang bago lang ginawa, na nagdudulot ng mas matinding kaba kay Miguel. "Matagal na yung mga gasgas, Miguel. Hindi namin alam kung saan galing yan," sagot ni Jomar na tila naguguluhan din. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga nangyayari, ngunit halata sa mukha niya na natatakot din siya. Habang nag-iisip si Miguel, naramdaman niyang hindi na ligtas ang manatili sa townhouse. Napagtanto niya na kailangan na nilang lisanin ang lugar na ito at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Habang nag-iimpake, naramdaman niyang muli ang malamig na presensya sa paligid, ngunit mas determinadong umalis si Miguel at hindi na magpapadala sa takot. "Kailangan nating umalis dito. Hindi na ligtas," sabi ni Miguel kina Carla at Jomar habang patuloy sa pag-iimpake. Ang boses niya ay puno ng determinasyon. Alam niyang ito na ang tamang desisyon. Umalis sila sa townhouse at nagpasya na magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Dala nila ang mga alaala ng mga kababalaghan na nangyari sa Quezon City, ngunit mas matapang na silang haharap sa bagong simula. Sa bawat hakbang palayo sa townhouse, nararamdaman ni Miguel na unti-unti na siyang nakakawala sa anino ng nakaraan. Ang kwento ni Miguel ay nagsilbing paalala na hindi lahat ng bagay ay may rasyonal na paliwanag. Minsan may mga bagay na mas mabuting iwanan na lang at kalimutan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang creepy Pinoy stories. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. Baka may nakamasid sa inyo.